So mahigit isang buwan na nga po ang nakakalipas magmula ng talunin ang angas ng Pinas General Casimero via 4th round knockout ang Mexican former 2 division champion na si Luis Nery. At bagamat nagdidiwang tayong mga Pinoy boxing fans dito at patuloy na pinagmamalaki ang napaka-impresibong tagumpay ni Cuadro Alas, ay tila binaliwala nga po ito ng mga Japanese experts. Sa panayam ng Yahoo Japan ay naglabas ng opinyon ang mga tinaguriang Japanese boxing experts patungkol sa kanilang pag-aanalisa sa bakbakan ni Cuadro Alas at Luis Nery. At sa kasamaang palad po ay puro negatibo ang kanilang mga sinabi kay Casimero at pinapalabas na wala daw espesyal sa pagkapanalo nito. Unang sinabi ng mga eksperto na noong sabay daw lumaban si Casimero at Luis Nery, kung saan natalo si Casimero ni Kyonosuke Kameda, ay maliwanag daw sa pangangatawan ni Casimero na wala ito sa kondisyon, habang si Luis Nery naman na nanalo via knockout ay kapansin-pansin umano na maganda ang kondisyon. Pero sa pagkakataon daw ngayon sa naging bakbakan ng dalawa, ay kitang-kita naman daw na nagpakondisyon ng gusto si Casimero, habang si Nery naman daw ay parang walang gana at hindi tumodo sa bakbakan. Giit pa ng mga ekspertong ito na hindi na daw nakakagulat ang pag-overweight ni Nery. Pero walang duda daw na hindi ito yung bersyon ni Luis Nery na siyang nagpabagsak sa Japanese monster na Naoya Inoue. Kaya hindi daw pwedeng ikumpara ang panalo ni Casimero kay Nery at yung laban ni Inoue kay Nery. At ang masakla pa dito mga idol ay dahil tila pinapawalang bisa ng mga ekspertong ito ang panalo ni Casimero dahil hindi pa rin daw ito sapat para patulan si Cuadro Alas ni Inoue kasi sayang lang daw ng oras ni Inoue dito. Ayon sa kanila ay hindi naman daw kasi magiging maganda ang bakbakan Casimero versus Inoue at bagkos napakalaking mismatch daw ni Casimero para sa binansagang halimaw ng Japan kung saan inaasahan nila na wawasakin ng walang kahirap-hirap ni Inoue si Casimero. Kaya kayo na lang po ang umusga sa mga opinion ng Japanese experts via Yahoo Japan. Sa kabilang banda naman mga idol ay 2 araw na nga lamang po ang inaantay natin at magaganap na ang inaabangang pagbabalik ng WBO Super Featherweight top contender Charlie Suarez, kung saan makakatapat niya ang isang napakadelikadong kalaban na si Manuel Avila. May record na 26 wins with 9 knockouts at 2 talo lamang. Ito po ang magsisilbing unang laban ni Suarez makalipas ang mahigit isang taon, kung saan nauwi sa no contest ang kanilang laban ni Emmanuel Navarrete. Paglalabanan ni Suarez at Avila ang WBO International Super Featherweight belt. Hindi po pwedeng matalo si Suarez dito dahil mismong WBO na ang nagsabi na kapag natalo daw ang ating pambato sa laban na ito, ay automatic na nilang tatanggalin sa posisyon si Suarez bilang mandatory challenger ni Navarrete. Kaya nakasalalay po dito ang rematch niya sa world title fight. Nananawagan din si Suarez sa ating mga Pinoy na suportahan siya sa laban na ito. Narito po ang kanyang mensahe. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. 3 days to go na lang bago ang aking laban. Ako po si Charlie Kings Warrior Suarez at inaanyahan ko po ang ating mga kababayan na suportahan at panoorin nyo po ang aking darating na laban ngayong July 18, 2026 sa San Bernardino, California. Kalaban ko po si Manuel Avila para sa WBO International Junior Lightweight Champion title. Sa mga hindi po makapanood, makadalo, makapunta, maaari po kayong manood ng live sa Probox TV or Probox TV YouTube. Marami po salamat sa inyong walang sawang suporta at panalangin sa akin. Malaga po itong laban nito and marami po salamat sa inyong lahat. God bless us all.